Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Gemini sa buong 2 weeks na to? Pwedeng nangyayari na tong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo tong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na makilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na ng energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo napansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka alinman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, ang bida natin ay babae. Regardless kung introvert o extrovert, pwede rin pong lalaki kung introvert. Pwede kayo mismo to, ito yung person nyo o kakilala nyo in general. Basta, di-describe ko naman yung tao para mag-idea kayo kung kilala nyo ba to o hindi. So, yung bida natin ay pwedeng kasal, may anak, mayaman. Kung di mayaman, may business. So, businesswoman. Kung walang business, edi may trabaho o source of income na sarili. 40 to 59 years old. Ayun lang. Four of Swords to ha. Kasi ito the Sun, ito ay Tower. Ano meron dito? Alamin natin tong Four of Swords bago ko mag-proceed dito. Kasi maraming pwedeng meaning nito eh. So may ano tayo? King of Fire, King of Wands, Queen of Swords, at Hierophant. So ano yung Four of Swords natin? Daming ano tao, pero energy na lang to. Ano to eh, mukha siyang no contact. No contact. Kasal yung bida. Sabagay, nasabi ko rin dito sa ano, dito. Kanina di ba nasabi ko yung ano? Pwedeng kasal, pero probably kasal tong mga to. Yung babae, parang ayaw niya kausapin yung asawa niya for some reason. Siguro dahil flirty siya o abusive. Pero ang energy kasi dito, cold yung babae. Ibahin natin yung deck. Maiba lang energy. Ibang tanong ang itatanong natin dun sa isang deck. Ito. Maganda kasi ito dahil direct to the point. Unlike dito sa tarot. Mas gusto ko to. Lenormand. Anyways, alamin natin. Anong reason bakit cold yung babae dun sa partner niya? Sabagay, nasabi ko na rito. Pwedeng flirty o abusive. Egotistic ka. Arrogant.
Ayan, tatanong natin dito ngayon. No contact, no. Ito na lang pala. Iisip ko kung ito na lang palang deck na to. Para mas maganda to eh. Dahil no contact sila. O, diba? Love messages, no communication. Mas maganda to. Para direct to the point. Anong mensahe ng lalaki dun sa babae? Ngayon na hindi na sila nag-uusap. Kasi mukhang nag-away sila. I hope all paths will cross again in the future. O, ayan. Gusto niya pang makausap o magkita ulit sila ng partner niya. Pero again, mukhang separated sila ngayon. Dahil nag-away o baka literal na. Matagal na silang separated. O separated. So again, pwedeng kaya sila hindi nag-uusap ngayon dahil nag-away recently o matagal na silang iwalay. Pero kasal pa rin. Na parang bang nag-wish siya dito. Umaasa na mag-cross ulit ang landas nila sa hinaharap. Ito, I never expected to fall in love. Hindi daw niya inasahan na mapa-fall in love siya dun sa bida. Okay, dun sa babae. At ang huli, oh, I sabotaged this connection and I regret it. Aminado siya na siya yung naging cause kung bakit naghiwalay sila. Kasi sinabotahe nga raw niya yung connection nila at nag-regret siya. Ito nangyari. Dito na tayo papasok. Ito. Para di naman sayang yung effort ko. Kinuha ko pa to. Tapos di naman gagamitin. Gagamitin natin. Tatanong natin dyan ang future. Okay? Anong future? Anong connection na to? Tingnan natin kung kakabalikan pa ba sila, magkakausap. Cross. Rider. Kaya may cross. Tingnan natin itong ulit. At least nasa unahan siya, di ba? Kaya lang medyo mabigat yung energy ng cross. Cross. Anchor itong cross. Itong anchor. Tingin ko magkakausap pa sila. May chance ng reconnection dito. Ang tanong, sino yung mag-e-effort? Hindi nga lang agad-agad dahil na dito yung cross. Pero tingnan natin, mamaya kukuha ko ng possible idea kung kailan itong possible na timing. Pero ito kasi hardship to eh, so probably hindi siya nga agad-agad. Pero ito maganda kasi, ito na siya, parating na Ito nga mabigat at anchor yan. Di ba siya yung pangkalang sa ilalim ng dagat para magstay yung barko. So, heavy yung energy. Pero ito rin ay card ng commitment. So,
seriousness. Ito, devotion. Kaya tingin ko may apology na maaaring mangyari. O realization mula sa part ng lalaki. Tingin ko yung lalaki yung makikipag-connect. O tatawag kasi lalaki to. Meron din kasing rider na babae. Babae yung nakasakay. O yung literal na rider, babae, ito lalaki. Di lalaki. Yung magko-connect o magko-contact dun sa babae. Which is, dapat lang. Kasi siya naman yung nag-cause ng problem. At aware din siya, na siya nga yung cause. Siya yung nag-sabotage ng connection. Ito pwede rin card ng hope. So, again, may chance nga. Malaki chance. Kaya lang nga dahil nandito to, hindi agad-agad. Pero at least, nandyan siya kaysa nandito. Kasi kung ito napunta dito, malabo. Diba? Sa una lang may hardship. Yun ang point. So again, alamin natin kung sino. Siya, yung lalaki pala yung makikipag-connect, diba? Kung kailan siya babalik. Okay? Anong possible time frame? Kailan yan? Probably April? Hindi ngayong March, pero probably April at least, diba? April. So again, tuma-timing kasi to sa kato na parang matagal. Hindi natin alam kung kailan. It requires patience. Pero ito mga April. O depende. Kasi ito ay card ng choice o decision. So kung kailan niya maisipan siguro. Pero again, April o depende sa kanya kung kailan niya trip. Pero ito nga ay itong letter ay pwedeng card ng patience o ongoing na yung process ng pag-think about reconnection or reconciliation. So, naiisip-isip na to ng lalaki. Kaya itong 12 o birds. Kailan to? Well, actually, ito mabilis. Kasi ito yung card ng communication. Pero again, depende nga sa kanya. Ito yung decision making o making a choice. So,
So, may iba sa inyo na pwedeng ngayong March din. May iba na April. At may iba na depende dun sa lalaki. So, hindi ko alam kung sino yung lalaki o babae sa kwento na to. Pero, describe ko naman, di ba? Kung ano itsura, anong position, sa trabaho, ano. Dinescribe ko naman yung description. So, depende kung makikilala nyo yung sinasabi ko. So, yun yung possible time frame dito. Yung iba nga umaga eh. Umaga. Siguro pagkagising, basta umaga. O halimbawa, may nag-abroad. Kasi ito ay flying. So, siya yung card ng movement. O migration. Kasi, di ba ganun naman yung mga ibon? May mga season na nagmamigrate sila. So, kung OFW, baka pag-uwi ng OFW. O kung halimbawa, yung OFW, kung sino man yun, kung meron, kung di siya uwi, ay magko-cross. Meron ng tawag dun eh. Cross. Oh shit. Kalimutan ka. Cross country. Nakalimutan ko yung right term. Pero yung halimbawa nasa Middle East, tapos imbis na umuwi, mag-a-apply siya sa halimbawa bandang US o Canada. So imbis nga na umuwi, nagtuloy siya sa ibang bansa. So kung kailan siya magpa-flight papunta sa ibang bansa, pwedeng ganon. So kung di na uwi ay pag-migrate sa ibang lugar, relocate. So yun yung mga possible na time frame dito, kung kailan. Okay? So kung may relocate sa iba sa inyo, kung hindi literal na nasa ibang bansa, pero ma-relocate for some reason, pwede rin ganun. Sa panahon na magre-relocate, mag-iba ng bahay. Halimbawa, from apartment, punta ng condo, wow. Grabe nga no. Improvement. So, example lang yun. So, kuha na lang tayo ng 5 clue. Naging isang kwento na lang to. Hindi na natin magagamit tong keeper. Ibang panahon na lang. Anyways, ito yung possible partner na Gemini sa kwento na to. So, pwedeng kayo mismo itong naging topic. Kung hindi, edi baka tumama to sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. So, ito yung clue natin. So, ito nga yung partner ng Gemini. Doon muna tayo sa partner bago kakilala. Libra, Virgo, Aquarius, kakilala. Halimbawa, tumama to sa kakilala nyo. So, ito yung possible zodiac sign ng kakilala o idol. Leo, kapwa Gemini, Sagittarius. Yung isa pa nating clue. Ito, description naman to. So, bukod dun sa mga describe ko, ito pa. Itsura to. Itsura. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo fit sa inyo o sa kakilala nyo o idol. May someone na baby face. May tribo. Kakaiba. Magkulay ng buhok. So, hindi siya usual tulad nito. Blue. Green, red. Depende sa kanya kung anong trip niya. Pero again, hindi ito yung usual na kulay ng buhok. Kaya nga fun colored here. Oh, so ito black
or African American, kundi man literal na ganyan. Eh baka may someone na nasa America o Africa. So, diretso na tayo dito kasi mahaba na yung oras. Ito na yung last deck natin. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Kukuha lang ako dito ng 3. Babasahin ko na lang para mabilis. General advice na to para sa buong 2 weeks. So sabi, love language, physical touch. A tender touch means so much. Soulmate, you have found your romantic counterpart. So case to case basis to at general reading, di ba? May iba na ayaw na sa ex nila o current partner. So case to case basis to. Kasi kung magre-reconcile sila, expect na natin na magiging passionate ang mga araw after ng reconciliation. Ito naman, either yung partner nila mismo, yung soulmate, o kung ayaw na nga dun sa ex, don't worry, may mahahanap pa silang iba at yun na yung true soulmate nila. So again, case to case basis. So proposal, sabi, your romance is about to evolve and level up. So sabihin natin may iba. Ay sabagay, kasal yung iba dito. Kasi lumabas yung ito counselor, hierophant. So yung level up dito, sasabihin ko sana, kasal na pala itong mga to. Who knows? Pwede yung second marriage, di ba? Si Justin Bieber nga, saka si Hailey Baldwin. Di ba? After 5 years, kinasal sila ulit. Parang ganun O, depende. Merong mga year, di ba yan? May silver wedding, may gold pa yata. Silver wedding yata yung 50 years. 50 years. 25 years ng marriage. Celebration? Kalimutan ko na May year yan ng dami ng anniversary. So, baka ikasal nga ulit yung proposal dito. O, yung proposal ay about reconciliation. Kung di reconciliation ay confession ng feelings mula sa magkakagusto sa iba sa inyo kung ayaw na nga sa ex o current partner na nag-away sila. So, depende. Basta expect natin na may iba sa inyo na makakatanggap ng proposal. Okay? Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.